Ngayon, kaya meron tayong tinatawag na prayer of agreement. Ibig sabihin, maki-agree, maki-isa. No? Ngayon, ang sabi po ng mga politicians, magkaisa tayo, ganda pakinggan, ano? Pero, ano pagkakaisa natin? Sabi ng politician, yung gusto ko, magkaisa kayo sa gusto ko. Kung pagkaganyan na ang salita, may parang katamutan na, no? Pero, sa totoo lang, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin, makiisa kayo sa akin. So, kaya sabi niya gano'n mamili kayo ngayon kung kayo ay sa Diyos o sa hindi. No? Ngayon, bakit tayo nag-aaral na ito? Kasi, inaalam natin ang mga pamamaraan ng Diyos. No? Hindi na tayo umaasa sa mga pamahiin. Hindi na tayo umaasa sa para swertein ka, ganitong gawin mo, para malayo sa aksidente, magsuot ka ng ganitong kwintas, o kaya magdasal ka ng ganito para hindi ka malasin, ganun. Hindi na tayo umaasa roon kasi yung mga yan ay pamahiin, no, religious na mga pamahiin. Tulad halimbawa, sabihin natin, alam niyo ba, ang isa pong yung alam ng tao, akala niya na nasa Biblia pero wala. Si Jesus ay payato. No, yun ang gusto ng ibang mga babae para sila ay magandang tingnan. Pero si Jesus po ay hindi payat. Siya macho. Bakit? Kasi ang kapag ikaw mag-o-offer ka ng tupa sa Diyos, kailangan walang duwis. Kailangan hindi bulag. Kailangan hindi pilay. No, kailangan walang sugat. Yung best, kaya nga binibigay mo ang best sa Diyos. Bakit? Kasi hinihingi mo rin ang best niya. Pero alam niyo, nagalit ang Diyos rin. Sabi niya, yung mga offering niyo, sabi niya, bigay niyo kaya sa gobernador niyo. Gobernador, tingnan natin kung tanggapin niya. Sabi ng Diyos, nagko-complain na ang Diyos. Bakit? Kasi yung mga binibigay natin, o yung binibigay nila, ay hindi ka tanggap-tanggap nga sa tao eh. Bakit? Kasi mas mura. Magre-regalo ka. Kapag magre-regalo ka sa isang tao, depende kung gano'ng kahalaga yung tao ngayon sa'yo. Ngayon, pagka nakita niya na binibigyan ka lang niya ng sabi ng candy na instead na 3, 2 lang. Bakit nagtipid ka pa? Ano mangyayari? Iisipin niya kagad yan. Nalala ko nga isang pelikula pinagbigay ng bulaklak, 3 rosas. Pwede tuwa-tuwa naman yung babae. Ngayon, sabi ng babae, teka, parang tanim ko to Anong ginawa ng lalaki? Kinupit pa lang niya yung pananim ng babae. At ilalo nagkagulo. I will not offer anything that cost me nothing. Ngayon, ito pong sinasabi po ng Biblia na yung pagbibigay mo sa Diyos, no? Balik ako rito. Yung pamamaraan ng Diyos, yun ang pag-aaralan natin. Kasi yun ang makakagawa yun ang makakasolve ng problema. Alin? Yung pamamaraan ng Diyos, yung sistema ng Diyos, yun ang makakasolve ng problema. Nakukuha niyo mga kapatid. Naalala ko dati, meron akong tiyuhin na may sakit at nagpunta po siya sa isang grupo ng mga tao. No? Anong nangyari? Sabi nung actually spiritista yung pinuntahan na sabi, yung ng abdo ng ahas. Abdo. Hindi mapait yun, di ba? Lahat ng abdo mapait eh. Ngayon, anong nangyari po, dahil sa gustuhan yung gumaling, kinain niya. Ano nangyari? Namatay. Lalong namatay. No? Ngayon, yun ang pamamaraan kasi ng ng mga spiritista pero yung ba ang pamamaraan ng Diyos, paimig ka na abdo. Kung mapapansin niyo po rin sa Biblia, si Jesus nagpagaling. Wala siyang binigay na herbal. Wala siyang sinabi na kumuha ka ng paa ng baklang butiki at ihalo mo sa... Walang ganun. Wala siyang sinabi ng mga halaman. Wala siyang sinabi na yung herbal o kaya sabihin natin yung bato o kaya yung tubig na ganito. Wala. No? Isa lang ang sinabi niya. Ulitin ko po ito na madalas ko nasasabi. Isa lang sinabi niya. Nung bumuhay siya ng patay, ang sabi niya doon sa magulang, pakainin niyo. Bakit? Kasi kung di mo pakainin yan, mamamatay ulit. Kaya nasabi niya, give us our daily bread. Ibig sabihin, kailangan kumain ka. No, bakit kasi? Ilang taon na yun okay po. Ngayon, alamin natin ang pamamaraan ng Diyos. Bakit? Kasi, para pag may problema tayo, ang gagamitin natin ay yung maka-Diyos
na pamamaraan. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko po yung isang time na sinabi po ng Biblia na naubusan na ng alak. No? Natatandaan niyo yun? Ngayon, ang sabi po ni Mama Mary kay doon sa mga tao, kung anong hiningi ni Jesus sa'yo, bigay mo. Gawin niyo lang. Kasi gagawa siya ng alak. Tingnan niyo po, ang pamamaraan siguro ng tao, dahil naubusan na ng alak, edi maghanap ka ng tindahan ng alak na bukas pa ng ganong oras. Pero sa Jesus, hindi. Iba ang pamamaraan niya. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, meron pa yung sinabi niya na 10 ketongin. No, ito po'y wala nang cure. Wala nang gamot. Hindi pa na-invento ang gamot sa ketong. Ngayon, na-invento na eh. Pero noong time na yun, hindi pa na-invento. Ngayon, magsa-sidetrack na naman ako. Meron po mga missionaries na para makapunta ron sa tribo, doon sa banda ron, kailangan nilang tumawid ng ilog na malalim. Ngayon, tinanong sila, anong ginagawa nyo? Para makatawid kayo, lumalaki kayo? Hindi. Anong ginagawa nyo? Lumalakad kami sa tubig. Lalim yan. Yung nga ang himala. Lumalakad sila sa tubig para makarating doon. Ngayon, ano nangyari? Pagkaraan po na ilang taon, no, may tulay nang nailagay doon, tinanong sila nung dati nakita sila, nalakad pa rin ba kayo sa tubig? Sabi niya, hindi na. Bakit? May tulay na yun. Ano yung sabihin ito? Kung walang solusyon, God will provide a solution. Ngayon, dapat lang nating malaman kung paano ang mga pamamaraan ng Diyos. Kaya kapag ang isang baguang Kristyano, biglang sabihin natin magsisimbayan, tapos marami siyang problema sa buhay niya, usually hindi niya alam yung pamamaraan ng Diyos. Kaya kailangan natin tulungang manalangin. Pero kapag matagal ka na, expect ng Diyos na dapat marunong ka na. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, meron pong isang tao nagsabi sa akin dati na, sabi niya, Kuya Boy, may problema ako. Ngayon, pinapakinggan ko yung problema niya. Ngayon, sabihin natin, ilang taon na kay Lord na nagpapatuloy na nagsisimba ng ministry, 1 year. Okay, mabibigyan ko siya ng grade. Ano siya? Halimbawa, grade 1 sa pagiging Kristyano. Grade 1. No? Bakit? Kasi 1 year pa lang siya. Ngayon, sabihin natin, si Makmak, ilang taon ka na? Ha? Oo. Hindi mo tanda, hindi mo alam kung grade mo na. Grade 4. Grade 4. Ngayon, sabihin natin, no? Grade 1, grade 4. Yung grade 1, matutulungan natin. Ngayon, what if, sabihin natin, halimbawa lang naman, halimbawa si Makmak ay nagkaroon ng problema na problemang pang grade 2. Kaya ba niya? Grade 4 na siya. Diba? Pang grade 2. Ngayon, tinatansya ko, kinausap ako ng tao, sabi niya sa akin, Kuya Boy, ganito ang problema ko. Anong gagawin ko? Hindi ko na, sabi niya, hindi tumatalaw yung prayer. Sabi ko, gano'n napakatagal yan. Nilihim niya sa amin lahat. Ngayon, nag-open niya sa akin. Hindi namin alam balala pala yung problema. Ngayon, sabi niya sa akin, hindi si Makmaktor. Sabi niya sa akin na noong pa itong time na meron tayong simbahan sa recto. Sabi niya, hindi tumatalaw yung prayer, Kuya Boy. Ngayon, nakita ko na pang grade 2 yun, problema. Ngayon, grade 4 na, halimbawa siya. Pero yung tao kasing yun, grade 7. So, ibig sabihin matagal. Grade 2 problema, hindi niya kaya. Bakit? Kasi ang sabi ko sa kanya, kasi hindi ka nag-aaral, pumasok ka lang. Nagsimba ka lang, pero hindi ka nag-aaral. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko masabi-sabi sa kanya na ang problemang ito, hindi masusunod. At saka ito yung klase ng problema na hindi makukuha sa prayer request. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo lang ang loob mo. Bakit? Alam ko, hindi masusunod. Bakit? Grade 2 lang naman yung problema. Kaso nga, hindi siya nag-aral. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron pong isang tao na may sakit siya, pinag-pray. Gumaling sa sakit, himala. Pagkatapos noon, after 7 years, true story po ito, after 7 years, nagkaroon na naman siya ng bagong sakit. No? Kasi alam niyo, ang mikrobyo patuloy tayo na atake. Tapos at the same time, ang katawan na to ay humihina. Hindi niyo ba napapansin na ang usually yung mga may edad ang nagkaka-cancer? Kaya nga pagka mayroong 50 years old, sabihin natin,
30 years old na may cancer, sasabihin ko, bata pa yan. Pero bakit ganun? Nagka-cancer siya kasi ito pong katawan na to ay humihina. Kahit sabihin natin yung mga aso pusa, kapag matanda na, mabilis ng kapitan ng sakit. Bakit? Kasi nga, humihina. No? Ngayon, ito po. After 7 years, nagkaroon siya ng sakit. Ibang sakit naman. Ngayon, nagpa-pray siya, hindi na siya bumalik. At ending nito, namatay siya. Ngayon, nagtatanong po yung pastor kay Lord, bakit hindi siya bumalik? Bigla nagsalita ang Panginoon, hindi niya kilala yung tao. Sabi niya, ba't namatay? Pinag-pray naman, ganito, ganyan. Ngayon, bigla sumagot ang Panginoon, sabi niya, binigyan ko siya ng 7 taon para mag-aral ng aking salita. Pero hindi niya ginawa. Binigyan tayo ng time ng Diyos na mag-aral. Ang natutunan natin, magpa-prayer request na. Which is, hindi na po pwede. Kasi, sa halip na prayer request, kung baguhan ka, at kung nabulaga ka, pero pag hindi, ang nakalagay mo sa Bible, it just shall live by faith. Dapat ipag-faith mo na. Ano to? Pag-faith mo na yung kampi mo. Hindi yung aasang sa libre. Nakakuha mo, kapatid. Ngayon, kanina, si Rodel po ay nagsalita. Sabi ko siya, ikaw mo na magturo. Meron po ako napansin na sinabi niya na which is review ito sa mga tinuro ko. No? Yung mga tinuturo ko naman, kinukuha ko rin sa iba. At hinihimay ko kung ano yung diet na kailangan ng Rema. No? Hindi po ako madalas magturo dito ng end times, bihira-bihira lang. Pero tinuturo ko pa rin. Bakit kasi? Nasa Bible pa rin. Pero yung kailangan ng Rema, yun ang hinihimay ko. Bakit? Ang magulang, alam niya kung ano yung dapat na pagkain ng anak niya. Pakainin mo ng candy, ano mangyayari? Pagkailan ito, wala nang ipin niya. Ngayon, yung sabi niya gano'n, na okay lang magkaroon ng doubt sa isip, pero wag sa heart. Tama yun, kasi kung sasabihin mo sa bundok na ito, umalis ka riyan, ang problema ko'y kinakausap. Totoo yan. At hindi siya mag-aalinlangan na mangyayari yung sinabi niya at na huwag siyang magdududa sa puso niya. Makukuha niya yung sinabi niya. Ngayon, huwag siya magdududa sa puso niya. Ano yung sabihin mo? Ano bang pinagkaiba? Pwede ba yun? May duda ka sa isip mo, pero wala ka duda sa puso. Parang gulo, no? Ito po ang totoo. Pwede ka magkaroon ng duda sa isip, pero sa puso mo, hindi pwede. Anong ibig sabihin, no? Kasi akala natin, basta inisip mo, tinanggap mo, nakumbinsi ka na yung, naisip mo, tinanggap mo, akala mo sa heart na yun. Hindi. Ang ibig sabihin po ng sa heart ay iba yan sa isip. Ano nga ang ibig sabihin nun? Ganito, ang pinakamaganda pong paliwanag riyan na narinig ko ay maniwala ka sa puso mo means tayuan mo ang desisyon mo. Makakasama ka ng camp, wala pa nga akong pera sa isip ko eh. Pero hindi, sasama ako sa camp. Yun ang heart. Nakuha niyo po. Kaya kapag ka sinabi na, mamamatay ka na. Ano sasabihin mong ganun? Dati kumakain lang ako ng bulati na mawala na yung sakit ng tiyan ko eh. Hindi ba alam yung Yakult ganun? Mikrobyo yan. Yung Yakult na iniinom niyo, mikrobyo yan. Lalabanan din niya yung mikrobyo dun sa tiyan mo. Ngayon, pero kapag ang decision mo ay, hindi, sasama ko ng camp. Yun ang heart mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, kapag yung heart mo o yung decision mo ay natangay na ng isip mo, wala na. Pumasok na yun doon. Kaya kapag sinabi ganito, magaling ka na ba? Pag-pray ka namin. Pagkatapos mag-pray, magaling ka na ba? Sana! Pero ibig sabihin, sana! May duda ka sa isip mo, yung duda mo nasa puso mo pa. Ang ibig sabihin nito, magaling na ako. Ano man ang mangyari? Magaling na ako. Makakasama ako ng camp. May pera ka na ba? Wala, pero makakasama ako ng camp. Ang decision mo, yun yung heart mo. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya nga, dapat alam natin yung mga ganito. Kasi, tulad po nitong yung, nandiyan pa kayo? So, malinaw yan mga kapatid, ha? Ngayon, ito pong, yung sinasabi natin dito,
na yung pamamaraan ng Diyos, importanteng malaman natin. So, ano po nangyari doon sa sinasabi ko sa inyo na siya po ay grade 7 na, pero binigyan siya ng grade 2 na problema, 7 taon na siya umatin, pero hindi siya 7 taon nag-aaral. Yung iba nga sa atin, pasang-awa lang eh. Sa school. Naranasan ko yun. Anong grade ko? Puro palakol. Ano yung sabihin ng palakol? 70. Pasang-awa, 75. No? Pero, ibig sabihin, hindi ka natuto. Naawa lang sa iyong teacher mo. No? Nakuha yung paawa. Alam niyo yung post-inputs. Yung gano'n? Yung nagpapaawa yung mukha niya. Hindi mo habang buhay kasama yung teacher mo. Hindi habang buhay, kaawaan ka. Kaya kung di ka mag-aaral, at ito po ang sinasabi ko, alam niyo, nangyari po rin sa grade 7 na yun, na binigyan ng grade 2 na problema, pero totoo lang, hindi pa siya grade 1. 7 taon siyang pumasok, pero hindi siya 7 taon nag-aaral. Sa salita ng Diyos. Tanungin mo nga ano yung books ng Bibles? Books ng Bible. Hindi nga niya ma-recite eh. Hindi nga niya alam eh. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng grade 2 na problema, babagsak. May game na ganyan sa internet eh. Alam niyo ba yung ang level mo level sa bilang 5, tapos lalabanan mo yung level 7, manalo ka, matatalo. Matatalo ka. Bakit kasi kailangan magpa-level up ka? Kailangan mo mag-aral talaga kasi kapag hindi ka nag-aral, pag humarap sa iyo yung level 7 na demonyo na yan at level 2 ka lang, ilalagpaso ka niya. Hindi mo kakayanin. At doon po ako nakakita ng maraming mga problema ng mga tao na yung level ng problema nila, yung grade ng problema nila, sobrang taas, hindi nila kaya. Kaya, yung tinutukoy ko pong grade 7, na binigyan ng grade 2 na problema, hindi nasagot yung prayer. Munti nga siya mag-backslide. Nalalayan ko lang. Kasi alam ko, hindi niya kakayanin ito. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya nga, mahalaga po na yung nag-aaral tayo ng Word of God, kaya na tayo nagka-camping. Isa pa, sa camping, hindi lang yung matututunan mo ang habol mo, kundi yung presence ni Lord. Yung presensya ng Panginoon. Kasi alam niyo ba, sabi niya, in your presence, there is peace. May mga tao po na pinapunta ako sa bahay nila, madaling araw, alas 3 ng madaling araw, Pastor, punta kayo rito, pupunta naman ako. Bakit? Pastor, hindi naman pwedeng pastor ka lang ng 9 to 5. Pagdating ng alas 5, tapos na yung trabaho mo, alas 6, ay, hindi pwede hanggang bukas na ako available. Ano ka ba, pastor K? Dapat available ka round the clock. Pwede mo ba, halimbawa, sabihin natin yung anak mo, hihingi ng pagkain, sabihin ng dede. Tapos sasabihin ng nanay, bukas pa ako available, hindi pwede. Manigas ka muna dyan. Pagdating mo bukas, patigas na yan. Bakit? Hindi gano'n. Pinapunta ko ako ng alas 3 ng madaling araw at nagpunta ako, pagpasok ko doon sa bahay, alam niyo ba yung pakiramdam na alam ko ulam niyo kagabi, o kanina, tuyo. Sasabihin, gusto namin yung bakit? Nasa hangin, yung amoy. At yung amoy ng demonyo nandun sa bahay niya. Alas 3 ng madaling araw, pagpasok ko, may demonyo, sabi ko, nag-away ito mga ito. Nagkagulo rito sa bahay ito. Bakit? Naamoy ko pa yung demonyo. Espiritu yun. Ngayon, ang ginawa yung asawa niya kasi galing abroad. Ito marami pa sa lubong. Nag-away sila ngayon yung laptop na binili ng lalaki, minister, kay Mrs. Sa sobrang away nila, binuksan daw at pinato sa binti. Ano nangyari? Nagpakasyon yung mga pyesa. Wala na. Dahil dala ng galit. Ngayon, sabi ko nga, asan yung laptop? Ayan, kalat-kalat. Ano nangyari ngayon? Sabi ko gano'n, kinausap ko muna yung babae, sabi ko, pag-pray kita. Dahil pinapunta ko sa bahay. Alam niyo, nakatingin sa akin yung babae ganyan. Sabi niya, habang nagsasalita ako, sabi niya, Kuya Boy, di kita naririnig. Ano di naririnig? Sabi ko, Kuya Boy, ang layo mo, nakikita kita pero di kita naririnig. Malakas na yung boses ko. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi kita naririnig, Kuya Boy. May demonyo talaga. Anong level yan?
Anong level yan, demonyo yan? Hindi na kaya. Kaya nga may mga Kristyano dapat mag-level up. Kasi may mga problema ang darating na hindi lang makakayanan kung hindi sila mag-level up. At ang isa nakakapagpa-level up, 1, yung alam mo, 2, yung presence ng Diyos sa'yo. Kaya kailangan umattend ka ng camp dahil yung mga demonyo, napapalayas yan sa anointing. Alam niyo, magsaside-track ako na magsaside-track. Naalala ko dati, dito, may masakit ako rito, pantong. No? Kumbaga, ito ata yung mga sakit namin eh. Parang sumpa. Nanay ko ganyan eh. Itong pantong na to, alam niyo, nandun po ako sa kalsada, sa sobrang sakit na mamalipit ako, uupo ako sa bangketa. Tapos ang gagawin ko, kahit na tipid ako sa pera na, magpapara ako ng taxi para makauwi ako dahil kailangan ko humiga dahil hindi mawala yung sakit. Sakit. Uupo ka, magsakit, kailangan nakahiga ka. Ayoko na humiga sa bangketa. Baka mamaya may maglaglag ng pera. So, papara ako ng taxi, wala na ako pera. Tipid, pero sige. Doon sa taxi, higa ako, doon lang mawawala yung sakit. Hindi ko pinukwento kahit kanino. Pero dumating ang time, nung one time na nag-camp kami ng Believers Camp, at pa-expose ako sa anointing simula ng mga 7 o'clock hanggang alas 3 ng hapon. Wala na nag-sermon. Worship lang ng worship. Maganda yung worship natin na. Worship ng worship lang. Wala na nag-sermon. May mga nakaschedule na speaker. May mga nakaschedule na break, lunch break. Wala nang nag-break. Dahil sa lakas ng anointing. Nagpa-expose ako, nakatayo ako, nakataas ang kamay ko. Kumbaga, Lord, nandito ako. Nakatapat ako sa Panginoon, yung anointing, dumadaloy, expose ko yung sarili ko. Pagkatapos nun, yung sakit kong yung hindi na bumalik. Bakit? Nireview ko ba? Hindi. Pinalayas ko ba? Hindi nga eh. Bakit kasi nung time na hindi ko nararamdaman? Kung nararamdaman ko, reviewin ko yun. Kasi hindi ko nararamdaman eh. Bakit? Kasi yan ang nakalagay sa Bible. Sabi niya, at pinalayas ni Jesus sa pamamagitan ng healing anointing. Hindi mo na kailangan reviewin yan eh. Kasi nakapagpapalayas sa moms ng Spirit, di ba? In the name of Jesus. Pero pagka malakas ang anointing, yung mga demonyo nag-aalisan yan. Aalis yan sa isip mo. Aalis yan sa bulsa mo. Aalis yan sa future mo. Marami kang demonyo sa future. Aalisin ang anointing. Kailangan magpa-expose ka sa anointing. Ngayon tuturo na yung luha mo. There is peace. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. Makakaramdam ka ng hindi mo nararamdaman. At ngayon, may mga problema ako. Ngayon, na meron akong mga dinadaanan, kailangan ko mas lalo ang anointing. Yung mga sinaunang pong mga Kristyano, bago sila gumawa ng matinding, mabigat na desisyon, magpe-pray muna yan, magpapapuspos muna yan sa Holy Spirit. Kaya kailangan maramdaman nila yung kapuspusan ng Diyos. Yung anointing bumaba sa kanila. Saka sila magdidesisyon. Bakit kasi? Yung anointing, yun na nakakapagpalinaw sa isip. Kaya nga, follow the anointing. Ako po ay hindi marunong mag-basketball. Sabi nila hindi ka naman maliit ko yan po yan. Matakad ka nga eh. 5'7" ako. Pero kahit ganun, walang kwenta yung tangkad ko dahil ako marunong mag-basketball. Ang marunong ako soccer. Anong ginagamit sa soccer? Paa. Naninipa. Tapang kabayo. Naninipa. Hindi po ako marunong mag-basketball. Hindi rin ako marunong sa rules ng basketball. Usually hindi ko alam kung napapaul ako. Hindi pa eh. No? Tsaka ito kasi yung problema ng basketball. Hindi ko gusto yung logic rin. Ilan sila? 5 rito, 5 ron. Tama? Tapos pinagagawa nila isang bola. Buti na sila bumili ang kanya-kanyang bola para walang away. Mamaya-maya, nagsusuntukan na sila sa isang bola lang. Mayayaman naman yung mga yan. Bakit kailangan pa ng isang bola? Pinag-aagawan, ang dami-dami bola rin sa supermarket. Ngayon mga kapatid, itong isang bagay lang alam ko. Nanonood din naman ako ganyan dahil yung dati nung may negosyo kami. Lahat ng tauhan namin, basta ganitong araw, ganitong oras, lahat ng yung buong salas namin, nakaupo na lahat ng tauhan rin, nanonood ng basketball. Yung TV namin, black and white. Noon pa yun. Na talagang sisigawan pa yan, nanununtok pa ng ganyan yun.
Pagka nakashoot, tapos kapag nagkaroon ng siguro, foul yun, gano'n na nagtuturuan para naman nakikita sila ng tinuturo nila. Okay, so, kung paluigaya sila ng TV, may nunuro. Ngayon, ang isa lang pong alam ko, na lagi kong naririnig kasi ganito, kapag nagrarally na yung team, mag-time out ka. Nakakuha niya, bakit? Sunod-sunod na eh. Mag-time out ka. Kaya lagi ko naririnig, kapag sunod-sunod na ang problema natin, time na para lumapit sa Diyos. Huwag mong hintay maubos lahat ng matampakan ka. Kasi time na para lumapit sa Diyos. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, itong pamamaraan ng Panginoon, kailangan nating malaman yan. So, ano po nangyari sa akin? No? Nagpa-expose ako sa anointing. Ako naman yung magtuturo eh. Pero gumaling pa ako sa turo ko. Hindi. Gumaling ako sa anointing ng camp. Yung sarili kong turo, hindi yun ang nakapagpagaling, kundi yung anointing ng camp. Kaya nga sa camp, kailangan ako, nandun ako. Bakit kasi kailangan ko magpa-expose? At palagi nga natin sinasabi ito, na natandaan niyo ba yung taong grasa doon sa Bible, yung tao yung man from Gadara, yung taong grasa ron, yung tumitira sa sementeryo, pagkatapos lumapit si Jesus. Ngayon, saan sementeryo yun? Sige, sabihin natin, baka sa sementeryo ng halimbawa, ng Tarlac, ganito, layo, di ba? Okay, sa sementeryo ng Isabela, okay, ano pa ba yung mga malalayo? Ilocos, ganyan. No, hindi Tarlac, malapit lang yan. Sabi, ano ba yung pinakamalayo natin sa Rema? Yung Isabela. Yung isa pa, Ilocos, ang layo niyan sa kampi natin, Peñil, Tarlac eh. Ngayon, ang sinasabi po nila, isang tao lang ito, yung taong grasa ng Gadara, hindi. May kasama siya. Mga possessed din. At sa pagka-possess nila, wala silang mga damit. Wala sa lawal yan. Excuse me po. Bakit? Kapag ka napopossess ng isang tao, wala nang kahihiyan. O tingnan mo, sexy ko, oh. Nilalantad na ang katawan. Pagka nakakita ka ng mga ugali, asal na pinapakita na nila yung katawan nila. Si Eva at si Adan, hubad. Pero nung nilapitan ng Diyos, dinamitan niya. Tinakpan ang kanilang nakedness. Yung pagkahubad nila, tinakpan. Pumatay ang Diyos ng hayop para takpan. Pero ang demonyo nagtatanggal ng damit. Gusto na-expose. Na-expose ang demonyo yung katawan mo, pero ang Diyos tinatakpan niya yan. Dinadamitan niya. So, ano po nangyari ngayon? Yung mga tao po na nandun sa malalayo na ang dahilan nila, itong taong grasa dito sa Man of Gadara, hindi lang isa yan, kundi may mga kasama siyang possessed din. May sapi din. At alam niyo po, itong mga masamang espiritong ito, itong mga taong ito, na may masamang espiritu sa kanila, ang sabi po ng Biblia, nandun sa sementeryo, sinusugat ang kanyang sarili, yung bato, susugatin niya yan. Pagka na-expose ka, kapag ka nasapian ka, kasi may mga levels po kasi ng sapi eh. Merong sapi sa isip, sapi sa katawan, at sapi sa puso. Yung sapi sa puso, yun ang totally possessed. Pero yung sapi sa isip, gagawa ng kalokohan niya. Yung iba naman, sapi sa katawan. Explain ko mamaya ha. Ngayon, itong mga taong ito, sinusugatan nila yung sarili nila at sa gabi, humihiyaw, umiiyak. Hindi yung nagwawala, kundi umiiyak. Bakit umiiyak? Nahingi ng tulong. Ayaw ko ng ganito. Ayaw ko ng nangyayari sa akin ito. Nahingi ng tulong. Pero alam niyo, wala. Hanggang ngayon eh. Nagtry ako mag-research, wala akong makita sa Old Testament kung paano pagalingin yung napopossess. Kaya ginagawa ko ng mga tao, albularyo.
Wala sa Old Testament akong nakita, o baka ewan ko, baka kulang pa ako sa research, na yung mga napoposes sa lumang tipan, ay pwedeng pagalingin. Ang narinig ko, pinapatay na lang yan. Bakit? Kasi walang cure. Ang makaka-cure sa kanila ay yung mas mataas ng demonyo. Pero ang Diyos hindi. Kaya nga nung dumating si Jesus, parang first time, na meron ng pwedeng magpalayas ng demonyo. First time, pwede nang palayasin ng demonyo. Kaya nga nung pinahayo ng Diyos yung Jesus yung mga disipulo niya, tuwan-tuwa sila. Kahit mga demonyo nasunod sa amin, tuwan-tuwa sila kasi wala nakakapagpalayas. Alam niyo ba ibig sabihin nung kumakain kayo ng pagkain inoffer sa Diyos-Diyosan? Naku, dami kong train of thoughts. Kumakain ka ng pagkain inoffer sa Diyos-Diyosan. Usually, yung mga pagkain na yun, binibenta sa palengke noong unang panahon. No, na ito ay inihain para magkaroon ka kay Zeus, di ba? Kay Neptune, mga ganon. No? Itong pagkain na to ay inihain, inoffer para magkaroon ka ng magandang career. Ito para swerte ka sa love life mo. Ito para yung pananim mo magiging sagana. Nag-o-offer sila eh. Yung ngayon, yung karning yun, malas. Ano? Excuse me. Ano ba yun? Sabi ko malas tuloy. Yung karne na yun ay mas mahal kaysa sa ordinary yung karne. Ngayon, pag kinain mo, dahil offer yan sa Diyos ng sino ba yung sa love life? Si Venus. Ang mangyayari sa isuswerte ka sa love life. Pag ito in-offer kay Mars, lahat ng kalaban mo matatalo. Pag itong karne na ito in-offer kay ganyan, magiging sagana ka sa pera. Ngayon, ano mangyayari? Kakainin mo ngayon yan. Yung espiritu nila, papasok sa'yo. May karapatan ako sa'yo ngayon. One day, akin ka. Oo, pasasaganahin kita, pero akin ang kaluluwa. Hindi mo naman kailangang pumirma yun. Dahil binibigay ko ang kaluluwa ko kay demonyo. Hindi mo kailangang pumirma. Kasi one day, akin ka. Kaya nga, pinapakamot nyo ngayon yung mga anak nyo sa mga albularyo, lalawayan nila. Bubuluhan nila. Hindi mo ba alam na binibigyan mo ng karapatan si Satanas sa anak mo one day? Kaya ang hirap ma-born na ganyan. Ang hirap ilapit sa Diyos niyang batang yan kasi one time in-offer mo sa demonyo. Sa palagay niyo ba yung mga BTS na yan, kanino naka-offer, in-offer yan? BTS ba? Kanino in-offer yan? Sa Diyos. Pag nandun kayo nanonood yun, nag-glorify ba si Lord? In-offer yan sa kamunduhan. Tapos ngayon kakainin mo, sige, manood ka ng manood. Hindi mo ba alam maya-maya? Ay, gagawin ko to para sa career ko, career. Dati, mga tao patay na patay sa minuto. Ewan ko kung buhay pa kayo, no? Yung mga buhay pa, yung nakakaalam ng minuto, matanda na. Ewan ko, batang Pilipino, hindi kumaya. Sana gumawa din sila ng grupo, ang pangalan Atobo. Dati noon, hanggang ngayon naman, mayroon tayong tinatawag na yahoo.com, di ba? Ang Pilipino gumawa ng bago noon. Yehey! Kaso nalugi. No? Yehey.com. Okay yun, no? Ano yung kinukuha mong pagkain? Tapos lahat na lang na nakakatakot na pelikula. Yung mga nakakatakot na pelikulang yan, saan ka nakakita na in Jesus' name, sabi ng Bida, biglang nawala yung monster. Wala. Lahat yan, puro magpuproduce ng fear. Hanggang sa mamaya, may kumalos, gagawin ka na. Puno ka na ng fear. Basta, gagawin ka na. Nakita mo yung sarili, takot.
dito sa salamin. Bakit kasi? You are so full of fear. Hindi na inoperate. Sa Diyos? Handog ba sa Diyos yan? Hindi. Pero bakit natin kinakain? Pastor, hindi ko naman kinakain. Anong ginagawa nyo? Nagbo-movie marathon lang kami. Anong kinakain nyo? Chichirya. Di mo ba alam, ang eyes mo ay window of the soul. Pinapapasok mo ng pinapapasok niya. Mamaya, polluted ka na. At ngayon, tinanggap mo yung kain na yun eh. Sa palagay niyo ba, offer yan sa Diyos? Hindi, offer yan sa demonyo. Hanggang sa mamaya, sasabihin ng demonyo sa'yo, akin ka. One day, akin ka. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay. Diyan pa kayo. Na-distract na tayo. Pero mukhang mas maganda yung flow ng ganito. Ngayon, yung ito pong taong grasa na ito, may kasama siya. Ibig sabihin, marami sila. At nakatira sa sementeryo. Bakit sila nakatira doon? Kasi ang isa pong kwento rito, hindi po kasi lahat ng namamatay sa sementeryo noon, binabalsa mo. Hindi. Anong ginagawa sa kanila? Nililibing na lang at may dugo pa. Somehow, hindi ko po ma-explain ng maayos, pero ang mga masamang espiritu po ay attracted sa dugo. Kaya naghahanap sila ron. Bakit? May mga katawan kasi ron, naghahanap sila ng katawan na pwede ng pasukan. Kaya yung mga taong grasa, nandun sila. At nung nakita nila si Jesus, nagpatira ba na? Ito na. Sabi niya, Jesus, bakit nandito ka? Anong pakailan mo sa amin? Tingnan nyo, ayaw ng demonyo, pinakikailaman sila pag hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na nagtapos ng Bible. Huwag pakailaman. May espiritu ko nung taong grasa. Susunod yan, hindi ka na maliligo. Joke yun. Ngayon, ano dahilan? Bakit ang daming demonyo ron? Kasi ganito po, sila yung pinakamalayo sa kampi. Sila yung hindi nagpapa-expose. Sila ito po yung totoo ha, yung sa background ng mga kwento yan. Ito yung mga tao na kailangan kasi nilang magpa-expose sa anointing, lalo na yung mga sundalo, yung mga lalaki. Kasi ang mga lalaki po, yung padre ng pamilya, sila ang nagdidesisyon sa pamilya at kailangan nila ng wisdom, kailangan nila ng tuno, kailangan nila ng anointing, ng kalinaw, ng isip. At ang nakapagbigay nun, ang anointing lang. Kaya na-expose nila yung sarili nila sa templo, sa main temple. Ngayon, yung mga nandun sa malayong lugar, ang layo eh. Hirap ng biyahe. Kasi ilang oras pa mula sa Isabela hanggang Tarlac? 9? Wow. 9 hours. At least walang isang araw. Di ba? Walang kalahating araw. Kasi 12 hours eh. Kung kalahating araw eh. Noong unang panahon, hindi po ako nagkakamali, mga 4 na araw ang biyahe. Eh wala namang truck noon, walang van. Kaya ang ginagawa nila, kamelyo. Paano pag wala kang kamelyo? At kahit may kamelyo ka, ilang araw ang biyahe, paano na yung anak mo, paano na iiwanan mo yung negosyo mo roon. Pero alam nyo, walang pakialam ang Diyos eh. Sabi niya ganun, ako nagbibigay sa iyo ng kayamanan. Kaya, sabi niya, kailangan mo ma-expose sa anointing. Kailangan mo ma-expose sa anointing. Ano walang pakialam ang Diyos eh. Iwanan mo yan, basta mag-expose ka. Ang ginawa mo ng mga tao nito, nagtayo sila ng simbahan nila doon. Dito na lang kami magsisimba, mag-online na lang kami. Tumalaba, hindi. Kasi yung lugar nila, daming demonyo. Isang tao kaya niyang magkarga ng 2,000 demonyo. Tapos didikit-dikit ka rin sa tao niyan. Tatransferan kayo. Tatransferan kayo. Kaya do not be equally yoked with unbelievers. Alam niyo ba nakalagay ito? Sabi niya, huwag kayong makipamatok sa mga di sumasampalataya. Palagay niyo mabuti ito. Huwag kayong makipamatok sa di sumasampalataya. Huwag kayong hihipo ng anumang marumi. At tatanggapin ko kayo.
May susunod doon. Ako ang magiging ama niyo at kayo ang magiging anak ko. Ano yung ibig sabihin nun? Never na never mo magiging tatay ang Diyos hanggat baka unbeliever ka. Hindi mo mararanasan ang pagiging tatay ng Diyos sa buhay mo hanggat baka unbeliever ka. Sabi niya, do not be equal yoke with unbelievers. Nandun ka sa inuman, nandun ka sa video kayan. May kasinta kang unbeliever. Sabi ng Diyos, hindi mo ako magiging tatay. Hindi mo mararanasan ang pagiging ama ko hanggat nandiyan ka. Ano yung sabi ng unbeliever? Isip unbeliever. Sa plano mo, wala ang Panginoon. Nasa plano ko, linggo nga, wala sa plano mo si Lord eh. Araw ng Sunday, wala si Lord sa plano. Tapos sasabihin mo, ang Diyos nasa plano mo. Sabi niya, do not be equal yoke. Hindi ka pwede nakikita na kasama ang believer, nagiinuman, nagbibidyo kayan, nagsasabog. Mga kausap mo puro unbeliever, hindi mo lang makita sa kamay mo ang Biblia. Sabi niya, hindi mo ako magiging tatay kung ganyan pa. Nasa Bible yan, hindi ba? I will be your father and you will be my son. Tapos may sinabi ba siya? I will be your God. Hindi mo magiging Diyos ang Diyos hanggat ganyan ang buhay mo. Kaya alam niyo, sagot niya, lumayo kayo sa kanila, come out. Sabi niya, come out doon sa relasyon sa mga tao, lumayo ka sa mga tao nito at tatanggapin ko kayo. Pakitingnan mo yung katabi mo, sabi mo, bakit tahimik ka? Nung wala tayong aircon dito, nagre-reklamo kayo. Ngayon may aircon tayo, reklamo pa rin. Saan ba kayo talaga? Pagka sinabi kasi natin tingnan nyo, sabi ng Diyos, wala akong pakialam kahit gaano kalayo yan. Kasi kung iniisip mo yung negosyo mo, iniisip mo yung iwan mo, ako nagbibigay ng yaman sa'yo eh. Sabi niya, punta ka, magpa-expose ka. Ngayon, sabi ng mga tao, magpapadala na lang ako ng tithe. Pero alam niyo ba, sabi ng Panginoon, ang gusto ko yung buhay mo, hindi yung pera mo. Alam niyo, may time dito eh, wala tayong time eh, na ang Diyos na suya. Ano yung sabi ng suya? Sawa. Sabi niya, bigay kayo ng bigay. Sabi niya, yan ang gusto ko kayo. Kaya dito, sinasabi niya, sa Malaki 3:10, sabi niya, bigay niyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan, magkaroon ng pagkain ng aking templo. Alam niyo, ibig sabihin dito ng ikapo, hindi naman puro pera lang eh. Kasi mo yung kumbaga, yung tao ba, pag nagtatay, maliligtas na? Yung tao ba, pagka nagbibigay ng pera, pupunta na ng langit? Hindi. Ang hinihingi ng Diyos ay yung heart mo. Sabi ng isang tao ko, yung pinakaunang director ata ng CIA. Excuse me po, napunti siya isang babae. Ngayon, nagkaanak sila, halos hindi siya umuwi. Nagpakasal sila, halos hindi siya umuwi. Ngayon, pag nakita niya yung anak niya, ganun, yung bata, kimik, parang sasabihin pa ng misis niya, dapat ka na sa papa mo. Kung di ba tatawagin ng papa, hindi lalapit yung bata. At dumating yung time na bihira lang umuwi dahil na mataas ang posisyon niya sa gobyerno. At one time umuwi siya, nag-away sila mag-asawa, sabi niya ganun, hindi mo mahal yung anak mo. Sumagot po yung lalaki, sabi niya, kung hindi ko mahal yan, sana hindi kita pinasalan. Ibig sabihin dahil nalulun sa bata. Kaya kita pinakasalan, kaya kasi mahal ko yung bata.
Yung pagbibigay po natin ng pera, ng ikapo, o ng partnership o ano, walang mali. Tama lang. Pero sabi niya, gusto ko yung heart mo. Bigay mo ng buong buo yung heart mo. Alam niyo ba kapag sabihin natin, ano, sino ba pinakabata rito? Si Mayang. Pag binigay ni Mayang yung heart niya kay Lord ng buong buo, ito ang sabi niya, bubuksan ko ang durungawan ng langit para kay Mayang at ibubuhos sa kanya ang magandang pagpapala. Kasi bago yung pera mo, heart mo muna. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain. Alam niyo yung gusto nito, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong buhay. Bakit ang Diyos ba nagpapadala? Meron ba siyang salot padadala? Wala. Walang gagawin niya, ahadlangan niya yung naglalagay ng salot. Kaya nga mga Kristyano po, no, yung hindi ganun kalala ang mga problema. Bakit? Kasi ang heart nila ay nakay Lord. Hindi ganun kalala. Sabi niya, bigay mo yung heart mo. Buong-buo ang heart mo. Hindi lang yung pera. Kasi kung yung pera na ito ang bunga, how much more kapag yung heart mo binigay mo? Sabi niya ganun, hindi ko na bubuksan ko durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mula na binigay ko yung heart ko kay Lord. Hindi ako ganun ka-bilyonaryo, trilyonaryo. Hindi. Maasa ko. Kayo ba yun? Abay, gusto natin yan, di ba? Pero hindi ganun kalala ang buhay ko, mga problema ng buhay ko. Hindi ganun kapangit ang mga problema ko. Bakit? Kasi heart ko eh. Pero yung mga kaibigan ko hanggang ngayon, hindi pa nila binibigay yung heart nila. Papangit ang buhay. My goodness. Isa kakilala ko, kaklase ko noong 5 anak. 5 rin ang tatay. Hindi ko ano nangyari na sa'yo. Yung iba, ayoko accepting friend eh. Sa Facebook. Nakukuha niyo mga kapatid. At sabi niya, subukin niyo gawin ito. Kung hindi, buksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo. Masaganang pagpapala. Pera pa lang yan ha. How much more pag yung heart mo binigay mo? Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain. Hindi mo mararanasan yung napakapangit na problema pag yung heart mo. Pera pa lang ito ha. Ikaw po ito eh. How much more kung yung heart mo bibigay mo? Nagsasabi niya, kahit mamumunga ng sagana ang inyong mga pinagpakuran. Nakuha niyo mga kapatid. Sabi ko, bibigay mo yung heart mo. Hindi ka magkakaroon ng mga ganito mga problema. Yan pa kayo? Hindi ko matatapos ito kasi 5:20 na eh. Sa gayon, ito pa, hindi ko na padadalhan ng salot. Ito patungkol sa pera ito ha, 10% yung pera mo. Bakit? Pinagpakuran mo yan eh. Kaya bibigay mo yung pinagpakuran mo kay Lord. Hindi niya nakikita yan na 500 o kaya sabihin natin 1,000 o 20 pesos. Hindi ka nakikita. Nakikita niya yan as pinagpakuran mo. Pagod mo yan. Bunga mo yan. Hirap mo yan. At ang sabi niya, pag ginawa niyo ito, subukin niyo gawin ito. Kundi buksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo masagalang pagpapala. Pera pa lang yan. Pero paano pag yung heart mo binigay mo? Pwede ba? At ang sabi niya rito, hindi ko na papadalhan ng salot. Pero walang niya na, how much more yung heart mo? Well, hindi ka magkakaroon ng salot. Nagsalot ang inyong lupain. Ano yung sabi ng lupain? Yung tinitirahan mo, paligid mo. At ang sabi niya, mamumunga ng sagana ang inyong mga pinagpagura ng inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng mga bansa na ang ganda ng buhay niyo. Ano sinasabi ng Diyos ng mga tao sa paligid natin? Ngayon si April. Ngayon si Mama. Ano sinasabi ng mga tao? Sabi niya, kapag yung heart niyo, binigay mo kayo. Sasabihin ng lahat, hindi sila mayaman. Pero tahimik ang buhay nila. Ang ganda ng buhay nila. Hindi sila
Milyonaryo. Pero ang ganda ng buhay niya. Mga tao na magsasabi sa akin. Ako, sa'yo'y sa'yo, mahal namin Panginoon, nagpapasa lahat sa'yo pag-iingan sa bawat araw ng aking buhay. Kasi lumalapit ako sa'yo'y lumalapit sa'yo, mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa'yo pag-iingan sa bawat araw ng aming kabutihan mo na di nananatili ka kailanman dito sa puso Panginoon, sa'yo lamang ako kabutihan mo na di nananatili ka kailanman dito sa puso sa'yo lamang ako. Tingin po kayo rito. Si Kenneth Hagin po may relo siya na worth $3,000. Ngayon, magkano po yun? $3,000. 150,000. Ngayon, naglelehan siyang gano'n. Nangyari po doon sa relo na parang nakakabig yung kamay niya. Tumalsik. Basta. Inisip ko gano'n, napakahina naman ng $3,000 niya. Sira eh. Tumama sa semento. Alam niyo, tumingin lang si Kenneth Hagin na ganyan habang nag-preparation. Wala lang, tuloy lang siya mag-pray. Alam niyo kung bakit, di siya nag-uri. Kasi kahit balik lang sa kanya yun. Alam niya kasi ang pagmaraan. Ano nangyari? Alam niya, nagkaroon din siya ng relo na Rolex. $10,000 bigay sa kanya regalo. Kasi alam niya ang pamamaraan ng Diyos. Meron pa yung isa. Nagkaroon po ng cancer yung isang babae dito. Sa kanya, sila po po na. Bahay bata. Nangyari, inopera po yun pagkatapos tinanggal. Wala, hindi siya pwede magkaroon. Nagpa-pray. Alam niyo po, nabuntis. Tataka yung mga doktor. Tinanggal namin yan eh. Paano ka nabuntis? Ngayon, magtingin nila, kahit bago na. Kaya ilikha ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kasi, akin ka. Yung aso ko, pag nagkasakit, pinapagamot ko. Bakit? Aso ko yun. Pero yung aso ng iba, hindi ko magagamot. Maliban, ibigay niya sa akin. Bigay natin yung buhay natin kayo. Para gamutin niya. Bigyan natin yung katawan natin. Alisin mo yung anak. Alisin mo yung bisyo. Alisin mo yung parang gamutin kayo. Yung kapitbahay namin doon sa dulo, binigyan daw siya ng pare ng aso. Eh, lagi naman nakakulong. For 7 years, nakakulong lang yun. Nakatali. Ngayon, nakawala. Matanda na yung aso, 7 years old eh. Yan yung president ng village namin. Nangyari, hindi yung matawag-tawag. First time atang nakawala.
Hindi nahawakan niya. Wild. Ginawa niya, binigyan ng pagkain para lumapit. Ngayon, hinagisan niya, tumigil yung aso, kinain. Ngayon, kinuha niya gano'n, kinagat siya. Ngayon, pinahuli na niya sa gobyerno. Ngayon, sabi sa amin, dahil alam nila na mahilig kami sa aso, sabi, baka gusto niyo i-rescue kasi papatayin na yan. Ngayon, pinuntahan ni Pastor Abby at saka ni Pastor Okay, kinuha nila. Kasi sabi sa akin, Labrador. Pagdating sa bahay, askal. Tama? Alam mo, baboy. Excuse me, but ito, tama? Pagka nilalakad namin yung mga tao natin, tabuhan ng aso. Kaso, hindi mo nahawakan. Wild. Hanggat. Nung summer, nung one time, summer, before pandemic ito, magpa-pandemic. Lumabas yung mga puto. Alam niyo, kulay kahoy siya eh, brown. Pero nagkulay ano siya, yung mahogany. Dahil sa dami. Pinagsatsiga akong gano'n eh, mga gano'n siya. Tinatanggal ko, bukas, ang dami na naman. Hanggang sa nalalaso na po siya. Ngayon, gusto ko ibalik. Kaso ayaw na tanggapin ng amo. Parang ngayon, pandemic na. May kailangan kong dalit sa bed. Nasa akin na. Akin na eh. Binigay ng may-ari. Hinatid pa ng gobyerno sa bahay. Kasi maawain daw kami sa aso. Kaya hinatid nila. Takatarak. Hinatid yung aso. Kaya pagtingin ko, Labrador daw. Tapos hindi pa mahawakan. Pero alam niyo, akin na eh. Hindi natin ang sarili natin sa Diyos para sabihin ng Diyos, akin na eh. Wala akong magagawa kundi, alam niyo, ang pangalan ko ng aso, Perry. Si Perry. Alam niyo, ngayon, ano na, yung nakahiga na lang siya. Pero nangangagat pa rin. Alam niyo, akin na eh. May pandemic, anong gagawin ko nito? Ibinigay na nga sa iyo eh. Siguro yung tayo na may harang-harang na, nandiyan ang dami ng mga sundalo. Humingi ako doon sa doktor ng certificate na pinapapunta kami doon. Ngayon, pinasok yung aso sa loob. Pinagbiyahe kami. Unang stop, unang checkpoint. Sabi ko, dadalhin ko kasi ito yung sulat ng doktor. Sabi sa akin nung commander nila, kung sino man yun. Maaari po namin kayong payagan dito. Pero marami pa po kayong dadaanan. Baka papalikin din lang kayo. Sabi ko, paano itong aso gano'n? Hanap na lang po kayong veterinary na hospital dito sa loob ng Pasig. Yung walang checkpoint. Nakakita ako ngayon. Doon sa may libis. Nang tingin ko, sabi ko, mahal dito. Bukas, may-ari, Koreano. Sabi ko, may aso kami doon, hindi ko mahila na. Kasi tabang na. Marunong sila. Tinakpan ng kumot yung aso, tapos binuhat. Di alam ng aso, kung kakagating niya. Pagkatapos nilagay dyan, hanggang nakahiga na lang siya sa sahig. Tapos may ibang mga pets din doon. Alam niyo, nung tinawag na, sinuhan dugo, iingay ng aso. Nagagano yung aso na, check up siya. At nung kailangan po, may sakit pong ganito, may ganyan, may gano'n, may mga parasite siya, gano'n. Ay di sige, yun na. Ngayon, nung tapos na, sabi ko, magkano? 12,000. Ha? Sabi ko, ampun ko lang yan. Pinalaga lang sa akin yung 12,000. Pero akin na eh. Alam niyo, minsan titingnan tayo lang yun, sabi nga, mahirap ng loob dito, pero akin na eh. Ayun, pagkalaan po naman, 2019, 20, 21, 22, 23, 4 years na sa akin. So, ilang taon na siya? 11 years, tama? Okay pa rin. Ngayon, gusto ko na sana dispatchahin eh, kaso asok pa rin yan eh. Alam niyo, may time, pagod ako pagdating ng bahay. Itong si Perry, alam niyo pag nandiyan ako, magtatatahol na yan, nakakaawa pa naman yung tao na, sabi ko, alam mo, mamamatay ka. Sabi ko, gano'n. Talagang ibang iyak. Kakaiba yung iyak
yung aso nito. Yung paawa effect ba? Kahit alam nyo, kahit sobrang pagod ako pag galing ko, ilalabas ko kasi nagpapalabas yan. 5 minutes ng Pasko. Na kahit napagod ka, alam nyo, hindi naman napapagod ang Diyos pero pagka sabihin natin, sa kabila ng daming ginagawa ng Diyos, tatawag ka sa Kanya, call unto me and I will answer you. Bakit? Sa Kanya, child, you are mine. Yan. Kaya, hanggang ngayon, nandun pa rin, pinapakain ko pa rin. Ginaganon ko pa rin, babaho. Hindi mo paliguan eh. Pero, hanggat maaari, pwede kong asikasuhin, hindi ko pinapabayaan. Bakit? Akin na yun. E tao lang ako. How much more ang Diyos? Kapag yung pangarap kong may sakit, ibibigay mo sa Kanya, ayusin pa rin yung pangarap mo. Bigay mo lang yung heart mo sa Kanya.